Kitang-kita niya. Pag ang tao mapangatwiran, maraming kasalanan. Subalit pag ang tao tahimik at pinababayaan lang niya, sigurado, alam ng Ama kung sino sa Kanya. Kaya, para mapatutuhan ng nasa Ama kayo at totoong Ama ang sumasa inyo, abay, pabayaan niyo siyang humatol sa inyo. Pabayaan niyo, huwag kayong hahatol at siyang humatol. Ang hirap sa tao, malusot lang ang katwiran niya. Kahit magpahamak ng kapwa-tao, malabas lang ang sa kanya. Hindi naman naisip ang para sa iba. Ngunit madadaya mo ba ang Ama? Alam na alam niya kung sino ang tama totoo sa mga anak niya. Kaya, kung ikay nasa Ama, mananahimik ka. Tatahimik ka. Hindi ka magsasalita. Ngawa ka na ngawa. Pag napagalang dila mo, baka ikay mapipi pa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ito ay totoong istorya at hindi ito'y parabola o parunggit o patama. Ito'y pawang katotohanan. Suriin nyo kung totoo kayong naghahanap ng katotohanan. Suriin nyo ang unang tipan hanggang bagong tipan kung makikita kayong mga anak magdaldalan kayo. Anong sabi ng Ama? Huwag kayong tsismosa. Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Ang masitsit eka ay hindi sa akin. Tandaan ninyo, gusto nyong buksan. Ngayong oras na ito, kayo na lang. Makakatagal pa yan. Di hanapin ninyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, tandaan ninyo, ang tao na masitsit laban sa kabanalan. Totoong totoo, kung tunay ka nang nasa Espiritu Santo, hindi ka na masitsit, hindi ka na madaldal. Nililimi mo ang mga salita mo. Tahimik kang nakikinig, nagmamasid. Subalit di ka nakikiayon at di ka satchat ng satchat. Kahit hindi ka panigan, nakatawa ka pa rin. Kahit hindi ka mapanigan, nakatawa ka pa rin. Kahit hindi ka kampihan, masaya ka pa rin. Sapagkat alam mo, ang Diyos sumasayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya hindi ka hahanap ng kakampi. Hindi ka humahanap ng kakampi sa'yo. Kundi ang tunay na hinahanap mo, yung makakapagtanggol ng totoo sa'yo. Ngayon kung pinapahintulutan kanyang dustahin ka muna at saka kanya tutulad sa anak niya, ay bay pabayaan mo, matawa ka at sumaya ka. Yun ang gusto niya sa buhay mo. Ang mahalaga, mapatotohanan mo, anak ka niya. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kay ganda ng salitang iyan. Ngunit bakit hindi maaalala ng tao ito? At papaanong may magagawa ang Ama at iniisip mong may magagawa siya kung lagi mong iniisip sa sarili mo kung anong gagawin mo? Mga minamahal, wala na ba kayong kakayahan? Sukong-suko na ba kayo? Sagad na ang lakas nyo? May magbibigay pa ng lakas sa inyo. May magbibigay pa ng kakayahan sa inyo. Wala na ba kayong maisip? Walang-wala na ba? Huwag. Sapagkat kung sa Ama kayo, di kayo mawawala ng pag-iisip. Sapagkat ang Ama, laging handang magbigay para ikay aliwin, pasayahin, pagalakin, payapain, patagin, palakasin ang pananampalataya, patibayin ang pananalig at pag-asa upang ang bawat araw na hinahamon ka sa pananampalataya mo, mapatotohanang isa lang ang Diyos mo. Siya ay huwag mong hiwalayan at sa Kanya ka, huwag kang lalayo, patuloy kang mangunyapit, lumapit, huwag salita ng salita na walang gawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Yan ang Ama. May nagagawa. Katulad mo, di man pagdaka. Wika nga'y nadurog yung bukol mo. Subalit may nagagawa siya sa'yo. Nakakakain ka, nakakatulog ka, nagiging masigla ka. Ano naman kung may bukol ka ngayon? Basta ang mahalaga buhay ka, nakakakain ka, nakakatulog ka. Anong nawala sa'yo? Di bali na,
Hinahamak-hamak ka. Tao lang sila. Ngunit ang ama mo, hindi ka hamakin. Buhay ba ang ama? Yan ang pawang katotohanan. May nagawa na sa iyo ang ama. Sumigla ka na. Lumakas ka na. Naging presko na. Ang itsura mo, hindi na parang tuyong tinapa. Bakit? Sapagkat natigang. Ngayon, pinananariwa. Ang dapat ay naging tuyo. Naging wala. Subalit dahil siya, may magagawa siya. Muling napapanariwa niya ang mga natutuyo. Kahit hindi ibilad at lagyan ng asin. Tuyo kung pagmasdan. Ang balat ay nangunguluntoy. Hindi naman matanda. Sapagkat siya ng patuto, kapag kinulang kayo ng tubig sa katawan nyo, ng bitamina, balat nyo'y hindi nyo makita. Ang tunay na presko ito. Kahit ano pang ipahid nyo, kahit ano pang ipunas nyo, subalit kapag ang ama, ang kumilos, wala ka mang pinahid, mapapaaliwalas niya ang mukhang taglay mo sapagkat siya ang maari gumalaw at magpasikat ng araw kanino man upang ang inyong balat ay sidla ng bitamina. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ganang talinong pagkatao di mababati dito. Ganang katalino ang pangtao'y walang batid sa inyo para iulat, ilahad ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang ama? Totoo ba ang ama? Dakila ba ang ama? Kaya namnamin ang hangin. Pero Oktubre na, parang hindi pa Pasko na. Diba? Yan ang patutuo ng Panginoon. Di po ba? May napakinggan akong mensahe na inulat niya eh. Hindi nyo na ngayon masusuri ang panahon. Kayo kayo mahirap nang magsuri. O diba? Dati pag Oktubre, iba na yung lamig ano. Ngayon, ano nararamdaman nyo? Tagaraw. Kaya paypay kayo ng paypay. Ber na ngayon. Papunta na ng Nobyembre. Papunta pa ng Disyembre. Aba, sabi nga ng kausap ko sa abroad, napakahirap na po talagang surin ngayon ang panahon. Bakit eka? Dati po itong panahon na ito snow na sa amin. Pero hindi po. Ngayon mainit pa. May nakausap naman ako, dati po itong panahon na ito ay mainit na. Pero hindi po, malamig pa. Mga minamahal, wala namang gumawa ng panahon kundi ang ama eh. Kaya tandaan nyo, panahon lang yan. Makakayang gawin ng ama, baguhin ang lahat sa mga anak niya. Kaya ikaw, kayo, sila, hindi dapat humahamak ng kapwa. Sapagkat, ang bukas mo, ang bukas nila, ang bukas ng kahit na sino, walang nakababatid ang pangyayari at magaganap. Kaya, wag magmalaki, wag magyagabang, wag mangmaliit, sapagkat ang ama ay di nakikita, kumikilos, gumaganap sa ibabaw ng mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan. Ang gumagawa nun, si Beelzebul lang. Yaong gayong ugali. Ngunit ang banal na ama, ang ginagawa niya ay bumubuti, nagpapabuti ng mga anak niya. Sumainyong kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tunay na kaligayahan na mula sa puso nyo. Hindi yung panandalian lamang, nagpapanandalian lang, parang pinahihiram lang, kundi maghapon, magdamag, madaman nyo yaan, sapagkat kayo sumibol na buhay sa kalooban nyo na ang ama ang bumuhay at di tao. At upang maganap ito, banal na espiritu, sumainyong totoo. Pagpalain kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
Nekkaramanayahanang. Paano po niyan? May misyon. Kaya, may bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang karamdaman. Aba, ilang araw mo na ngayon? 9 days. Oh, purihin ang Ama. Simple.